Alright, magandang araw. Welcome po sa Ajag TV. Kung saan pag-uusapan po natin yung mga bagong kaganapan sa politika. Pag-usapan po natin yung pagkakadeklara ng ating Pangulo na may warrant of arrest na po si Saldico at ang 17 pa na pinaiimbestigahan tungkol sa katiwalaan pinag-uusapan natin sa flood control. Pero bago yan, huwag niyo naman po sanang kalimutan mag-subscribe at mag-like o mag-share, mag-comment, no? Para tuloy-tuloy po tayo. Alam niyo po, marami po nagsasabi na si BBM daw ay weak leader, ano? Kaya ng nasabi ko nung nakaraang kong video, pero sa katotohanan, pag-aralan natin, weak ba talaga si BBM? Tingnan natin ang mga pangyayari. Una, eto ngayong kahapon, naglabas nga ng pahayag ng ating Pangulo, may warrant of arrest si Zaldico at ang 17 pa na sangkot, di umano, sa katiwalian ng flood control. Ang ating buong alam kay Zaldico, nung umalis siya sa Pilipinas, noong Hulyo, pumunta siya ng Amerika, tapos tumakbo siya ng Europe, lumipat ng Singapore, bumalik ng Espanya, tapos bumunta ng Portugal, at ang pinakahuling spot niya ay Japan. Pero nakalabas na daw yan ng Japan at di natin ngayon alam kung nasan yan. Aalamin natin yan sa panonood na rin natin ng mga pangyayari at kaganapan. Yan nga po ay, dahil nga may warrant of arrest na yan, anytime pwede hulihin, basta matukoy lang kung nasan yan, para siya magpaliwanag. Yan. Pero, napag-alaman din natin, itong si Zaldico, ay meron daw di umano na Portugal passport. Ibig sabihin, may dual citizenship to. Dalawa citizenship nito. At kung nakuha niya ng citizenship na yon, before the commission of the crime, bago niya mangyari ang mga anomalyang to, may protection siya sa bansang Portugal. Pero kung nakuha naman niya itong citizenship niya o ang kanyang status sa Portugal matapos ang kanyang mga ginawang krimen, hindi yan papakailaman ng Portugal. Yan po ay dahil na rin sa, kaya po may ganung rules ang Portugal. Yan po ay dahil sa kanilang rule to prevent fugitive from escaping their law. Kasi minsan ginagamit ng mga fugitive yan yung mga treaty, yung mga ibang klaseng loophole kumbaga sa batas para matakasan nila ang investigasyon, Pero ito nga, meron na ring hold departure orders sa 5th Division. Itong Siko at ang 16 pa na sangkot, at doon naman sa 7th Division ng Sandigan Bayan, Siko lang ang may hold departure order. So, yung mga aganapan na yan, yung mga aganapan na yan, magandang development yan. Kaya yung mga nainip, sabi nga ng Pangulo, nagbunga na ang pasensya. Siya nagsimula nito, siya magtatapos. Kasi siya naman talaga nagpasimula ng investigasyon natin. Binulgar niya yung mga nangyayari. At walang pakialam kung sino tatamaan, kahit niya ang kanyang pinsan. Ngayon na nga, tinatamaan na. At si Romualdez nga ay pinapakasuhan na. At balita natin, kakasuhan niya ng plunder, graft, and bribery. Naku po naman. Ayan na, haharapin niya yan. At sabi niya, haharapin daw niya yan dahil tiwala siya sa proseso. Yan. So, makikita natin sa mga nangyaring yan na may ginagawang aksyon ng gobyerno, hindi pa dalos-dalos at hindi katulad ng binibintang ng iba na mabagal o walang ginagawa, kundi nagsisigurado lang. At hindi tayo tulad ng gobyerno ngayon ni BBM ay hindi tulad ng binibintang ng iba na, kasi ang iba may tinutukoy na may tinutumbok silang konklusyon. Kaya si Marcoleta, kaya sinasabi niya na sino ba itong lalaking dinala niya doon sa Senado na nagduktong daw kay Saldico papunta kay Romualdez. Ang konklusyon niya kasi ang dulo ay si Romualdez at si BBM. Pero sa investigasyon, dapat wala ang konklusyon. Hayaan mo investigahan natin, malaman natin kung saan tayo dadalhin ng investigasyon. Kung yun tumambok sa BBM at Romualdez, hindi doon, kung hindi man, para bukas ang lahat. Dapat ganoon. Kaso ito si Marcoleta, sarado Talagang patumbok lang siya kay Romualdez Itong si Gutesa na dinala niya sa Senado, wala naman niyang clearance o wala man lang niyang pasabi sa chairman Bigla na lang niyan dinala. Nagulat na lang doon ng mga senador na mayroon siyang ipipresenta. Hindi ganun kinaugalian ng mga senador noon Kaya yan, meron niyang courtesy man lang sa chairman ng komite. Ano bang pag-uusapan sa mga kasong yan? Ang hinahabol ko sa ng taong bayan ay yung Ito makinig ko kayo, mahigit 1 trilyon piso
napunta sa flood control projects. Napakalaking halaga. Kaso, unfair din naman, isisiyan kay BBM, kung kay BBM nga natuklasan ng mga pangyayari yan. Tandaan nun natin yung mga substandard ng mga tulay at kung ano-ano mga flood control project. Yan po ay naitayo, hindi pa nakaupo si Presidente. Ngayon lang yan na natuklasan na may mga substandard ang tinayo. Ngayon, hindi naman natin inaalis na mayroong pang pangyayari siguro nung nakaupo na siya, kaya nga iniimbestigahan. Kaya dapat yan, ay bukas tayo, imbestigahan para malaman natin sino ba dapat ang managot. Yan yun. Gaya po nasabi natin, no, may hold departure order na po yan. Kung merong yung 16 na yon, nasa Pilipinas pa, hindi makakalabas basta-basta sa Pilipinas, arrestuin yan. At si Zaldico naman ay tinutukoy pa kung nasaan. Yan ang pangyayari. So, gaya na sabi ni Presidente, nagbunga na ang pasensya. Yan ba yung sinasabi nilang weak leader? Yung sinasabihan nilang weak leader, yun lang ang bukod tayong presidente sa Pilipinas na nakapagpasugod para huliin si Quiboloy. Na sa pananaw ng ibang mga politiko, untouchable. Siya lang din ang nakapagpahuli sa dating Presidente Duterte. Bagamat iniimbestigahan pa dating Presidente, pero nakita natin yung political will ng Presidente na nakaupo ngayon, bagamat sinasabi niya, wala siya dyan, labas siya. Yun naman ang hindi natin maintindihan sa kanya. Hindi naman kapani-paniwala na sabihin ng Presidente na hindi niya alam nangyayari. Kasi lahat ng galaw niyan ay may kumpas niya. Yung inarest si Quiboloy, may kumpas niya yan. Yung inaresto si Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, may baspas niya yan. Kasi hindi naman gagalaw yan eh. So, malinaw lang na hindi natin maintindihan ng kanyang punto, bakit hindi-deny pa niya. Yun lang naman yun. Pero pagdating sa sinasabi niya ng weak leader, hindi tayo kumbinsido doon. Paano magiging weak leader yan? Sa kasaysayan ng Pilipinas, kahit si Duterte na nagpangalan ng kung sino-sino mga karakot, wala namang hinuli. Ito, kulong. Naiinip ang iba, kasi pagod ng iba kakahintay. Pero may proseso tayong dapat sundin. May proseso tayong dapat simulan at tapusin. At yun na nga ang ginagawa ngayon. Kaya yung sa Senado, yung dinidelay ng iba yung proseso, halata naman kung sino mga nagde-delay dyan sa Senado eh. Di ba? Halatang may pinoproteksyonan. Bakit naman nila pipilitin na magkaroon ng witness protection program yung mga suspect? Hindi naman witness yun eh. Kaban-kaban ng pera ng bayan ang nawala na dapat natin imbestigahan, pero gusto nilang proteksyonan yung kumuha di umano ng pera. Yan ba ang dapat nating pakinggang mga politiko? At ang mabigat, yung nag-iimbestiga, ang mga nag-iimbestiga doon, nagtatanong, iba doon ay sangkot din. May mga bahid ng korupsyon. Kaya ako, kampante ako na si Senador Ping Lacson ang namumuno dahil alam natin, Senador Ping Lacson, wala yung record ng pagnanakaw o pagdarambong. Wala yung kasong ganon. Malinaw na sinusunod niya ang batas. At kaya nga nakatutuwa rin tayo sa pamamalakad ni Senate President Soto at yung mga katuwang niya, sila Senator Gatchalian, no? Malinaw ng kanilang gusto, lumabas ang katotohanan at walang pinapanigan. Dahil kung may pinapanigan yan, bakit ngayon si Romualdez ay pinapakasuhan? Dahil may natutuklasan. Yun ang ibig sabihin ng investigasyon. Ngayon, ibig sabihin ba pag natuklasan, guilty na? Kaya nga iimbestigan beyond reasonable doubt. Ngayon, kung hindi naman mapatunayan na buong-buo, na hindi mapatunayan buong-buo na itong mga to ang mga sangkot, di mapapawalang sala sila. Pero kung sila na mapatunayan, buong-buo mapatunayan na sila naman ay talagang sangkot at mga promotor pa, di umano. Ayan. Dapat sila managot. Yan ang dapat maintindihan ng mga taong bayan. Bakit hindi tayo naniniwala na weak si BBM? Bagamat din natin maintindihan ang strategy niya. Sabi ko nga sa iba kong mga kausap, ngayon nakita ng Presidente, hindi natin maintindihan ang strategy. Hindi mo alam kung, naintindihan natin na naghuhugas kamay siya. Pero hindi natin maintindihan kung ang style ba niya baka sakali kung lulusot o hindi. Kasi hindi niya inaako, sa pagkakataong ito, inaako na niya. Siya nagsimula, siya magtatapos. At tignan pa natin kung ano ang mga susunod pang mga pangyayari sa kaganapang ito.
O sana po, sana wag kayong bibitiw na sumubaybay sa pangyayaring ito. Napakahalaga na maintindihan natin ang takbo ng politika, takbo sa napupunta ang kaban ng bayan. O wag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment. Maraming salamat po. Marami pa po tayong pag-uusapan sa susunod. Ajak TV po, marami pong salamat.